Okay, good morning once again mga kamaster, mga kalawdi. Nandito tayo ngayon sa isang customer na humingi ng tulong dahil ang kanyang ref ay sumingaw sa kanyang discharge line. So hindi ko na naipakita kung paano ihinangin ang kanyang discharge line. So tinanggal lang natin yung singaw. Then ang susunod natin gagawin dito mga kamaster, ayan, ibinalik ko na muna yung kanyang relay at kanyang overload. Ang gagawin natin kasi dito mga kamaster is self-vacuum natin itong ref na to. Ayan. So, kung nakikita nyo yung ating filter, tinanggal ko yung kapilyari. Din yung kapilyari ay aking binarahan gamit ang ating mop gas. So, ayan mga kamaster, mga kalodi. Kung makikita nyo, tumatakbo na yung ating compressor. Then, pina-flashing natin ng konti habang tayo ay nagsa-self-vacuum. So, yung mga hangin na nanggagaling sa kanyang evaporator at pati na rin dito sa ating hose papunta sa ating gauge ay ating vina-vacuum. Ayan, kung makikita nyo, nagiging negative 20 na yan hanggang negative 30 yan. At ang pagva-vacuum mga kamaster, mga kalodi, ay kailangang umabot ng 30 minutes. Ayan, so ang ginagawa natin, chine-check natin kung may hangin pa ba. Then, ito naman, ang ating kapilyari na hininang para wala siyang mahigop na hangin kasi maliit na tubo yan na po pwedeng pumasok pa rin ng tubig o kaya hangin na galing sa labas papunta doon sa evaporator. So, binaraan muna natin yon para makapag-vacuum tayo. Okay, yun yung portion, yun no. Sa may discharge, yun yung sumingaw. Hindi ko na napakita kung paano hinangin yan mga master, mga kalodi. So, 30 minutes ang aantayin natin sa pag-vacuum. Antayin natin na matapos ang ating pag-vacuum ng 30 minutes. Then, ang gagawin natin ay, kung nakikita nyo, kinakargahan natin ng konting freon yan. Habang nakasaksak yan, ha? Nakasaksak. So, kargahan muna. Then, pag may pressure na sa loob, at sa tingin ninyo, nakarating na, nakatayo yung tangke nyo. Nakarating na sa ating sistemang freon. Barahan ang ating filter, yung sumisingaw kanina, ayun barahan yon, then pabubunot natin yung ating plug. Ayan, so kailangan may matitira dyan na 10 PSI mga kamaster, mga kalodi. Ayan, habang hahawakan nung isa mong kasama, kung meron kang tandem, siya yung hawak sa filter na binabarahan niya, yung para yung freon na nilagay natin na 10 PSI huwag mawala. Tapos, ikaw naman na kasama niya, yung capillary tube, ang gagawin mo naman dyan, yung kanyang capillary tube, ay dahan-dahan mo dyan kuskusin ng yung talim ng ating plies para masugat yung bilugin niya yung capillary, then at saka mo siya baliin. Ayan, kailangan hindi mo siya matupi, ha? Kasi, yung capillary tube yan. So, kailangan may hangin. Papunta yan dyan sa may evaporator. Kaya siya capillary tube, yan yung pinaka-expansion valve ng ating refrigerator. Ayan, so may hangin naman. So, perfect. Tapos, tsaka niya tatanggalin ngayon. Then, ikaw naman ilalagay mo yung capillary sa ating filter. Okay, so isuksok ng maigi para hindi magbara kapag tayo ay naghinang. Okay, ang susunod nyong gagawin mga kamaster, mga kalodi. Ayan, kung makikita nyo, pinasisingaw ko yung galing doon sa ating system. Ayan, kailangan total zero yan, pero mabilisan kasi mayroon pang konting pressure yan. Mabilisan, hinangin nyo ngayon yung ating filter at capillary. Idugtong kaagad at ingatan na huwag ito mabarahan. So, ganyan ang gagawin nyo mga kamaster, mga kalodi. Hinangin lang na maigi. Siguraduhin walang leak. So medyo may kahirapan yan, pero pagtyagaan niyo, initin niyo maigi, hantayin niyo na magbaga, then tsaka niyo ipahid ang ating silver rod. Ganyan lang, paghihinang mga kamaster, mga kalodi.
Okay, so tapos na tayong maghinang. Ayan, kung makikita nyo ang ating hininang, perfect na perfect. Then, maglalagay tayo ngayon, sarado muna, sarado natin ang ating gauge. Alright, then, tsaka tayo maglalagay ng pressure na mga 30 PSI. Sa pagkakataong ito, mga kamaster, tapos na tayo sa pag-vacuum, so diretso na to sa pagkakarga. So, kargahan lang hanggang umabot ito sa 30 PSI. 30 lang ha, hanggang 40. Huwag masyadong overcharge kasi baka ma-overcharge ang ating system. Then, i-leak test ang ating mga hininang. Lahat ng ating mga hininang para siguradong walang leak. Okay. Napakabilis lang mga kamaster, mga kalodi, ang self-vacuum reprocess. Alright. Ito yung reprocess na gumagamit ng self-vacuum method. Applicable lang to mga kamaster sa mga ref. Lalo na sa mga 1348. Mga R600 sa mga ref, mga kamaster, mga kalodi. Alright, sa aircon, hindi to advisable ang ganitong method, self-vacuum. Iba na kasi ang aircon. So, pag nalagyan nyo na, ayan, nakikita nyo, sinaksak ko na yung ref, pinasaksak ko na, then, tsaka tayo karga ng dahan-dahan. Magkakarga tayo ng dahan-dahan, ayan, kaya huwag nating paubutin sa negative zero kasi may vacuum pa sa loob niyan, so kailangan nyo lagyan ng pressure hanggang umabot kayo ng zero. Tayo mo. Yan ang technique dyan. Kailangan, at ang ating tangke, kailangan itong nakatayo. So, kailangan pressure lang ang ating ilalagay sa ating tangke, mga kamaster, mga kalodi. Ayan, paabutin natin ang pagkakarga ng hanggang 2 to 3 PSI. Ayan, then obserbahan nyo lang. Dahan-dahan sa pagkakarga mga kalodi, hindi po pwedeng biglayin yan. Kasi kapag umabot na ng 10 to 15 na wala na yan, hindi lalamig ang ating ref, hindi siya mag-yellow. Then observe nyo rin ang mga tubo nyo kung mayroong pagbabago. Kailangan doon sa discharge, mainit. Tapos doon sa condenser, kapain din ninyo kung mayroon itong init. Then, of course, kailangan buksan nyo ang evaporator kung meron na siyang init. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo, umaabot na siya ng 10 yan 10 PSI. Pero bumababa pa yan. Obserbahan nyo lang, maingat sa pagkakarga ng mga ref, mga kamaster. Hindi po pwedeng biglaan ang ref. Kasi ang ref, sensitive sa pagkakarga ng freon. Alright. So, kung makikita nyo, nasa 0 na siya. Oh. Unti-unti na nating nakakargahan. Tiyagaan lang ang pagkakarga, mga kalodi, mga kamaster, para effective ang ating gagawin. So, kung makikita nyo mga kamaster, mga kalodi, nasa, ano na siya? 1. Nasa 1 na yan. Hindi lang masyadong kita, pero nasa 1 na yan. Then, kargahan pa rin natin hanggang umabot ito sa 3. Ayan. Oh. So, ganyan lang yan. Pabutin nyo lang ng hanggang 3. Ayos na tayo, o kaya 2. Alright na yan. Then, observe nyo na lang. Alright, so dinouble check ko lang kanyang discharge. Then, check nyo ang evaporator. Ayan, kung makikita nyo. Kailangan nyo kung saan yung starting point niya. Pag nagkakarga kayo, kailangan kalahati lang ang makikita nyo yung yellow dyan. Ibig sabihin, okay yung kanyang system. Maganda ang pagkakarga natin. Pag umabot na sa 3, then may makikita na kayong kalahating yellow. Hindi siya masyadong kita kasi puti yan. Pero okay na yung karga natin. Huwag nyong, habang nagkakarga kayo at napuno na kagad yung freezer ng yellow, ibig sabihin nung sobra-sobra ang nakarga ninyo, magbawas kayo. Then yun yung dating ano niya, R600, then pinalitan ng R134A. So, di ba mga kamaster, mga kalodi? Ito naman yung luma, pinakita sa akin sa cellphone. At tapos na tayo, ha? O, kita nyo? So, pagkatapos nyong makargahan, antayin nyo. Yung huwag nyo munang papatayin yung kanyang plug, basta tanggalin nyo yung hose ninyo. Kasi kailangan mabilisan ang pagtanggal ng ating gauge. Then, tsakanin ninyo Master's channel po yun. Pwesto nyo kung saan nakalagay ang ref. At okay na tayo mga kamaster, mga kalodi. Ang gagawin mo na lang, kapag ito ay home service, paobserbahan ninyo na hanggang kinabukasan. Then tawagan nyo na lang ang ating customer kung okay na. Kung sa bahay nyo naman ito ginawa, ang gagawin nyo lang, obserbahan ninyo ng 24 hours at makikita nyo kung ano ang resulta ng inyong ginawa. Thank you, mga kamaster, mga kalodi. Hanggang dito na lang.
Sana nagustuhan nyo ang ating video. At kung umabot kayo sa punto ito, huwag po natin kalimutang i-share, like ang ating video. Maraming salamat po.